Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers. Meron po tayong dalawang services, ang English service at ang Filipino service. Ang English service po ay mapapakinggan tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Siyempre po sa pakikipag-ugnayan po yan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service sa United States for Global Media o ang Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng mga bagong pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ipinatupad ng administrasyon ang pagbabago sa pangunahing gateway ng bansa sa isang mas komportable, mahusay, na nakasentro sa mga tao at globally competitive na paliparan. Pinalakas na airside operations, pinahusay ang mga upuan, inayos din ang mga air conditioning at mga banyo at wifi. Pinahusay din ang paghawak ng bagahe at sistema ng mobility. Over a year ago, the new NAIA Infracorp or NNIC took on the responsibility of rehabilitating and managing our primary gateway. The goal was clear: transform the Manila International Airport into an airport that works always with the passengers in mind. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. It only shows that the Philippines can meet global standards. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang mas mabilis at mas maayos na serbisyo sa mga paliparan sa ngayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, formal na binuksan ang mga bagong e-gate bilang bahagi ng optimization at rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Anya, layunin ng teknolohiyang ito na mapabilis at mapaginhawa ang proseso ng immigration sa NAIA Terminal 3. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang pagbubukas ng 12 makabagong e-gates na kayang pabilisin ang immigration sa nasabing paliparan gamit ang automated border control and biometrics features. Kung noon ay aabutin ng ilang minuto ang immigration na pinagsisimula ng mahabang pila, ngayon ay maaaring 20 seconds na lang
ang kakailanganin para matapos ito. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, meron ring All-Filipino Food Hall na bahagi ng rehabilitasyon ng NAIA Terminal 3. Ibinahagi ng Communications Undersecretary Castro na layunin ng food hall na ito na makapaghatid ng serbisyong tatak Pilipino. Bukod dito, inilunsad na rin ang Medical Tourism Concierge Area sa paliparan na magbibigay ng maagap, may dignidad at may malasakit na serbisyo para sa mga pasaherong may karamdaman o problema sa kalusugan. Mabilis na serbisyo ang maaasahan ng mga pasaherong may karamdaman patungkol man ito sa pangangalaga sa kanilang kalusugan hanggang sa fast-track immigration security processing at luggage handling. Ibinida rin ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bukas na Dignitaries Lounge na siyang magpapamalas ng Filipino welcome sa mga bisita mula sa ibang bansa. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat na makakaya na pagandahin pa ang serbisyo para sa overseas Filipino workers o OFWs. Ayon kay Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro, sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NAIA ang mga OFW na kababalik lang ng bansa. Aniya, kinilala ng puro ehekutibo ang OFW na si Rodora Tunyakaw na isang Filipino domestic worker na nagligtas sa 3 buwang gulang na sanggol na kanyang inaalagaan sa isang sunog na naganap sa Hong Kong. Di alintana ang init at mga sunog sa katawan, mailayo lang sa kapahamakan ang kanyang alagang bata. Labis ang paghanga ng Pangulo sa kabayanihan at malasakit na ipinamalas ni Rodora at ibang OFW na gaya niya. Dahil dito ay ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pagandahin palalo ang mga serbisyo sa mga OFW. Si Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tara sa palasyo, umarangkada na sa Kalayaan Grounds ng Malacanang, bukas na muli sa publiko. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Opisyal nang binuksan ng Malacanang ang Kalayaan Grounds para sa publiko bilang hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon ng Pasko sa Palasyo. Ngayong taon, tampok pa rin ang higanting Christmas tree sa entrada ng Gate 5 bilang pambungad na atraksyon sa mga bibisita sa Palasyo. Present pa rin ang arcades, carnival at rides all you can na libre at binabalik-balikan ng mga bata. Naglagay rin ng food stall sa ang Palasyo kung saan tampok ang mga tradisyonal na pagkain Pilipino tulad ng bibingka, puto bumbong, kikiam at iba pang pagkain Pinoy. Habang bagong programa naman ang film showing na idaraos tuwing sasapit ang alas 8 ng gabi kung saan iba't ibang pamaskong palabas na kapupulutan ng aral ang itatampok rin sa palasyo. Mananatiling bukas ang Kalayaan Grounds hanggang December 23 simula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, pagdagsa ng mga motorista sa NLEX SCTEX ngayong holiday season, pinaghahandaan na. Si Marian Bastasa sa balita. Nakatutok na ang MPTC sa paghahanda sa buhos ng mga motoristang inaasahang babiyahe ngayong holiday season, partikular sa NLEX SCTEX. Sa ilalim ng programang MPTC Biyaheng Arangkada, paiigtingin ang traffic operations at pamamahala sa daloy ng mga sasakyan sa kahabaan ng NLEX SCTEX para masiguro ang maayos at ligtas na biyahe ng publiko. Magpapatupad din ng express lanes sa mga oras na inaasahang matindi ang trapiko. Magde-deploy din ng mga patrol crews, karagdagang traffic marshal, security team, toll at system personnel
personnel at gayon din ang mga emergency medical services at incident response teams. Hinihikayat naman ang mga motoristang dadaan sa NLEX na bumiyahe muna sa ngayon sa mga non-peak hours para maiwasan ang mahabang trapiko at delay. Mula sa NLEX SCTEX para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kabuang financial system ng Pilipinas tumaas sa mahigit na 35 trillion pesos ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Si Melody Valdez Reyes sa report. Umaabot na sa mahigit 35 trilyong piso ang kabuang yaman ng financial system ng Pilipinas hanggang nitong Oktubre 2025. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng halos 7% ang pinagsama-samang resources ng mga bangko at non-bank financial institutions mula 33.07 trillion pesos noong nakaraang taon naging 35.31 trillion pesos ngayong Oktubre. Gayunman bahagya itong bumaba kumpara sa 35.7 trillion pesos na naitala noong September. Kabilang sa resources ng financial system ay ang mga deposito, kapital at mga bond o utang na hawak ng mga institusyon. Batay sa datos ng BSP, umabot sa 29.2 trillion pesos ang resources ng sektor ng pagbabangko. Pinakamalaking bahagi nito ay mula sa universal at commercial banks na may 27.1 trillion pesos, samantala ang thrift bank ay nakapagtala ng 1.42 trillion pesos. Malaki rin ang itinaas ng resources ng digital bank na umaabot sa 155 billion pesos. Bahagya namang umangat ang resources ng rural at cooperative bank sa 505.9 billion pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Public Works and Highways o DPWH binunyag ang panibagong modus na ginagamit ng ilang personalidad para pagsamantalahan ang kanilang ahensya. May report si Lawrence Tanhoco. Naglabas ng public advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH matapos makatanggap ng ulat ang tanggapan ng DPWH OIC Undersecretary Lara Maris Esquivel na may mga individual umanong gumagamit ng kanyang pangalan para sa iligal na panlilinlang at paghingi ng pabor. Kinilala sa ulat ang mga personalidad na sina Romel Santos at Ariel Gonzalez na umano'y sangkot sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan ng nasabing opisyal. Pinaalalahanan ng publiko na huwag makipag-ugnayan o tumugon sa anumang kahinalang tawag o mensahe na may hinihinging pabor, kahilingan o anumang uri ng paniningil na ikinakabit sa pangalan ng sinumang opisyalis ng DPWH. Hinikayat ng ahensya ang publiko na maging mapagmatsyag at tumulong sa pagpigil ng mga ganitong modus sa pamamagitan ng pagpapakalat ng babala at pag-iwas sa pakipagtransaksyon sa mga kahinahinalang contacts. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyan din ni Communications Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro na prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino kaugnay sa pagbubukas ng isang bahagi ng tulay na hindi pa tapos sa Davao. Ayon kay Undersecretary Castro, batay sa naunang kasunduan, maaari nang buksan ng 2 lane ng Coastal Road Segment B. Giit niya, kinakailangan na ang kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan upang maging maayos ang daloy ng mga sasakyan sa Bocana Bridge. Initial agreement ay maaari pong buksan, passable ang 2 lanes. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang kinakailangan lamang din po natin ay ang kooperasyon mismo ng LGU ng Davao City para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. Communications Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
889 million pesos na pondo para sa Office of the President inaprubahan ng BICAM. Narito si Nympha Asuncion. Inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 889.2 million pesos na pondo para sa Office of the Vice President o OVP sa susunod na taon. Ang halagang ito ay pareho ng unang inilaan sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Matatanda ang unang binawasan ng Kamara ang panukalang pondo ng OVP sa bersyon nila ng 2026 General Appropriations Bill sa halagang 733 million pesos, habang pinanatili naman ng Senado ang 889 million pesos na alokasyon sa kanilang bersyon ng budget bill. Bago ito, tinalakay at tinaprubahan na rin ng BICAM ang panukalang budget ng iba pang ahensya ng gobyerno. Pinagpaliban na muna ng BICAM ang pagtalakay sa panukalang budget ng DPWH dahil bubusisiin pa at re-reviewin ang bagong datos ng cost of materials na isinumite ng ahensya. Inaasahang magpapatuloy ngayong araw ang BICAM meeting para sa 2026 budget bill. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 23 billion pesos na pondo para sa mas mataas na subsistence allowance sa mga military at uniform personnel inaprubahan ng Bicameral Committee. Balita mula kay Kathleen Forbes. Inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 23 billion pesos na pondo para sa pagtaas ng subsistence allowance ng military and uniform personnel na nakapaloob sa 2026 General Appropriations Bill. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Mika Swansing, alinsunod ito sa Executive Order No. 84 na inilabas ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. noong Marso. Sinabi niya na nagkaisa ang Kamara at Senado na gawing common amendment ang subsistence allowance na abot sa kabuang 23.69 billion pesos para sa iba't ibang ahensya kabilang na ang PNP, BJMP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, NAMRIA, Bureau of Corrections at Philippine Public Safety College. Ibig sabihin mula sa 150 pesos kada araw na subsistence allowance ay maitataas ito sa 350. Kasabay nito inaprubahan din sa 30 pulong ng BICAM ang panukalang budget para sa 2026 ng Department of Agrarian Reform, DILG at Department of National Defense. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigpit na regulasyon ng lokal na pamahalaan laban sa mga hindi ligtas na laruan at paputok panawagan ng ban toxics. Si Manuel Francisco sa detalye. Habang papalapit ang mismong araw ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon, patuloy ang panawagan ng grupong Ban Toxic sa publiko tungo sa mas ligtas at makakalikasang selebrasyon. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ban Toxics campaigner Tony Dizon, mariin ang kanyang babala sa mga laruan na walang tamang labels, gayon din ang hindi pagtangkilik sa mga iligal na paputok. Kung sakaling may mga nagbebenta na ng mga patagong paputok doon sa kanilang mga lugar, mainam po talaga na ito ay makumpiska dahil ito po ay direktang paglabag doon sa Republic Act 7183. Hiling ng Toxics Watchdog sa LGUs na paigtingin ang kanilang monitoring at kumpiskahin ang mga produktong may malinaw na paglabag sa ating mga umikiral na batas. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Kumpleto, detalye. Yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito muna ang pahalala mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na
ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kamalayan sa HIV at tamang pangangalaga sa kalusugan ay binahagi sa mga kabataang mag-aaral sa lungsod ng San Carlos. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Inpasilong daod taluran agawas seminar so sari kalanguran niya estudyante ed pribado tan pampublikon eskwelaan dyan syudad da San Carlos ed Luyaga, Pangasinan. Iya tinawag dan Peer Power Summit no iner akatutok ed panangipakabat ya impormasyon unong ed HIV tan sex education pian napakasil so panunot ed sari kalanguran ed say responsable panangipanalipod ed abiglaman. Dinauloan na sa City Health Office so ginawan programa ya sinanapan na saray senior high school students jad nanduruman pribado tan pampublikon eskwelaan jad syudad. Gatman na sayan programa yaman serbin taga bukas ya panunot ed saray estudyante unungod sa importansya ya dugan panakaammo ed HIV prevention tan sex education pian sikara et maging mas responsable wala impormasyon tan akatarya ed say panggawa na dugan desisyon para abig lamanda tan kaimbwasan. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sara Kayabyab. Oblan iwas paputok ipinaalala ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine National Police o PNP ngayong Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Nagpanawagan ti Bureau of Fire Protection ken Mountain Province Police Provincial Office iti publiko nga agtulnog iti oplan iwas paputok tapno natalged ken naragsak iti Paskwa ken panagsabat iti baro atawan. Iti kapihan sa Mountain Province, impeteng da BFP Fire Officers Feli Layagan ken Joseph Daligan ti kinapateg ti panaggatang iti certified a Christmas lights ken dekorasyon nga adda iti ICC wenno PS safety marks na tapno maliklikan ti puor ken da dumapay nga aksidente. Kabayatan na inpakamumat ni Police Captain Peter Apangkay, tilistaan dagiti maiparit ken natalged a paputok. Sigon ken kuana mapatawan iti multa manipo 20 aging 30,000 piso ti asinuman a masarakan nga agaramat iti maiparit a paputok. Inawis met ti BFP ken PNP ti publiko nga agpili iti mas natalged ken alternatibo awagas ti panagragsak wenno panang celebrar iti Paskwa ken baro atawan. Ti oplan iwas paputok ket panggep na amagunod ti zero firecracker wenno fireworks casualty ita a holiday season. Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Philippine National Police o PNP Kalinga nanawagan ng kaukulang pag-iingat ngayong Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Si Renzi Rowaquina, RP Tabuk sa balita. Masapol iti nananay nga panaganad ng rune itata nga panawan ti Pasko kan parang sarabo iti barong atawan.
Dahito iti balakad ni Police Captain Rafi Manganip iti Kalinga Police Provincial Office. No kasto nga panawan ko na kat adda nagita gundaway nga subrek kadagiti pagtaingan, government kan private offices agraman dagiti pagadalan. Iti dayto nga panawan sigon pay kini Manganip na yunanda iti panagbantay agraman ti kalkalsada tapno maliklikan iti vehicular traffic accident. Mangipatumpal tapay iti agtultuloy kan nayon nga checkpoints tapno agtiliw kadagiti aglabsing iti linteg kadagiti kalkalsada. Inbalakad pay ni Manganip kadagiti naganak saan nga palubusan nagiti nakda nga agmanehong awanan ti lisensya, registration iti motor na bartek ng runa iti panawan ti Pasko akan parang sarabo iti barong atawen. Dinakawat pa ni Manganip nga damoten pakamuda kadagiti barangay nga tumulong nga agbantay para iti seguridad wenno proteksyon ng runa itata nga panawen. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipad-padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi Roaquin. Makabagong rice processing facility sa Sablayan, lalawigan ng Occidental Mindoro, bubuksan na. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Bubuksan na ng DME Maropa ang makabagong rice processing facility sa barangay San Vicente, Sablayan, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ahensya, ang nasabing pasilidad ay dinisenyo upang mapaganda ang milling recovery at makalampas sa performance ng mga lumang rice mills. Anila, mayroon itong mist polishers, color sorters at length graders, mga makinarya na bibigay ng mas sariwa, mas malinis at mas mataas na kalidad ng bigas na may mas magandang presyo sa merkado. Inaasahang magiging malaking tulong ang pasilidad na ito upang mapabilis at mapahusay ang pagproseso ng mga aning palay ng mga magsaka sa lalawigan. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Rojas Medicare Hospital kinilala bilang mother-baby friendly facility at workplace ng Pidoho, Palawan. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Formal dang impaabot ang Provincial Department of Health Palawan sa Rojas Medicare Hospital ang pagkilala bilang isa rang mother-baby friendly health facility ig mother-friendly workplace. Ang pagkilalang diya ay agasalamin sa pagdason ng mga dapat iderasunon sa Republic Act No. 10028 kilala bilang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Ingpapakita ang sertipikasyon diya ang dedikasyon niyang ospital sa pagpapawasag ipapapatibay iyang breastfeeding paagi sa maagang pagpapasuso, exclusive breastfeeding ig padayon nga pagpapakayad ang kalawasan ang mga nanay gandang mga bata mamaintek pa. Kadingan diya ay suportahan yung pagkilala ang mga programa i Gobernador Ami Roa Alvarez nga may katuyo ang pakadayan ang kalidad ng serbisyong kayadan sa kalawasan sa probinsya ig makatinir i libre ig maayos nga palibot para sa mga nanay ig batang mamaintik pa. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Genarians at nano-genarians sa bayan ng Gandara, Samar nakatanggap ng 10,000 pesos cash gift. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Nagdistribuer sen cash incentive ang gobyerno lokal sa Gandara, Samar ngadto sa mga senior citizens nga octogenarians nga nonagenarians kumubahin sa era programa para suportahan ngan pasidunggan ang mga idaran nga residente sa bungto. Igin patuman ini nga aktibidad pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa pagkikigbubligay sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. Kada kwalipikado nga senior citizen nakakarawat sa 10,000 ka pesos nga cash gift. Sumalakan Mayor Warren Aguilar padayon nga prioridad sa lokal nga gobyerno ang mga programa nga serbisyo nga nagahatag sa kaupayan kalibsog nga dignidad sa mga senior citizens sa Gandara. Nagpahayag naman sa pasasalamat ang mga benepisyaryo sa hulos nga suporta sa LGU ngan sa pagsiguro nga sira inakakarawat sa husto nga serbisyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette Pretensio. 45 benepisyaryo ng 4P sa bayan ng Carmen, Surigao del Sur tuluyan ng nakapagtapos. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Mukabat sa 45 ka mga partner beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps sa lungsod sa Carmen, Surigao del Sur ang migraduar sa mga programa. Kini pinaagi sa gipaygayon nga Katumanan 2025 exit ceremony. Ang mga aktibidad ang dunay tema nga paglambo og pag-uswag, a celebration of resilience and transformation of 4Ps graduated beneficiaries. Human nila makabot ang level 3 self-sufficient status. Ang maong seremonya gitambungan ni Municipal Vice Mayor Jane Plaza, mga sangguniang bayan members, mga opisyali sa barangay at mga personahe gikan sa 4Ps Provincial Operations Office o Municipal Operations Office. Usa sa mga aktibidad nga gihimo mao ang opisyal nga pag-turnover sa case folders sa mga graduating households ngadto sa local government unit alang sa padayon nga aftercare services. Dugang pa ang mga benepisyaryo nakadawat og certificates of achievement, 5 ka kilo nga bugas ug usa ka bag nga grocery items nga gihatag sa LGU. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond Aplaya. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR na mahagi ng farm at fishery inputs sa mga benepisyaryo sa Sulu. Balitang hatid ni Norida Salip Julkiram ng RP Holo. Piaon, sinadlawis ninyong pitsahang putagliman simulan December in pagpamahagi sa indigenous farm fishery inputs iban si mga kapanyapan ang mga beneficiary di binaybayan sin lupasug. Paguhanan si Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MAFAR sa Sulu Provincial Office kaya pamahagi sinis ninyaon in mga inputs iban kapanyapan magsudma pataas in local production iban kabayanan si mga farmers iban fisher folks sa binaybayan. Namahagi na Agriculture Division si Miud mga fertilizers, planting materials, herbicide iban insecticides mausal hapag si mga beneficiary sa duwang-duwaing pasisila. Labiring nga mga ini na makahiray sa binting nga Fisheries Division, 7 nga katuset sin seaweed farm implements at SFI. Samantaray na Agrarian Reform Division na makahiray sa 5 coffee dryer, mga association, cassava grinder, coffee depulper, press, riban ng coffee machine. Yagdiran yung pakaradyan ni the MAFAR Sulu Provincial Director Engineer Alpha U. Iribani, Chief Sindeng ha Agriculture, Fisheries, iban Agrarian Reform Division, iban singkiwan ng pamatauhan si MAFAR Sulu. Nga RP Holo, Norida Salip para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala mula sa himpilan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit.
Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Masiglang ibinalita ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque na may 4 na business firms mula South Korea ang nagpaplanong mag-expand ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa isang interview, ibinahagi ng DTI Chief ang pagtungo nito sa South Korea mula Disyembre 17 hanggang 19 para kitain ang 4 na investors na nais mamuhunan sa bansa. Hindi na muna nito tinukoy kung anong mga kumpanya ang nagpaabot ng interes para sa business expansion, ngunit binanggit nito na galing ang 4 sa retail at food sectors. Kasabay nito, kumpiyansa ang kalihim na matutupad ang nasabing mga interes na siya namang magbibigay ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Bago ito, una nang iniulat ng Board of Investments na aabot sa humigit 260 proyekto na may halagang 816.81 billion pesos ang kanilang naaprubahan hanggang nitong katapusan ng Nobyembre. Binanggit din nito ang 10 big ticket items na kasalukuyang nasa assessment stage. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Philippine Competition Commission o PCC at Securities and Exchange Commission o SEC para masiguro ang transparensiya, integridad at patas na kompetisyon sa corporate sector sa bansa. Ang kasunduan ay salig sa Data Sharing Agreement o DSA na nilagdaan ni PCC Chairperson Michael Aguinaldo at SEC Chairperson Francisco Lim. Sa ilalim ng DSA, bibigyan ng mas mabilis na access ang PCC sa corporate information na nasa kustodiyan ng SEC, particular iyong mga impormasyong pasok sa mandato ng Competition Commission na imbestigahan ang mga merger, acquisition at anti-competitive conduct salig sa Philippine Competition Act. Ayon kay Aguinaldo, ang kasunduan ay sumasalamin sa shared commitment ng dalawang komisyon para sa pagsiguro ng kompetisyon at maprotektahan ang mga mamumuhunan. Dagdag pa ng PCC official, ang pagtutulungang ito ay titiyak sa pagpapanatili ng transparent at competitive na merkado, bagay na beneficial sa mga consumer at negosyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May karagdagang oportunidad sa mga industry player na nais pasukin ang geothermal power business sa bansa. Ang nasabing oportunidad ay nabuo mula sa kasunduang pinasok ng Department of Energy o DOE at ng Land Bank of the Philippines o LBP nitong Martes. Salig sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ni DOE Secretary Sharon Garin at LBP President and Chief Executive Officer Maria Lynette Ortiz, i-operasyonalisa ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility o PGRDF na siyang maaaring pagkunan ng pondo ng industry players para sa eksplorasyon ng geothermal power. Sa ilalim nito, maglalaan ng pondong nasa $170 million o aabot sa 10 billion pesos ang maaaring i-avail ng power sector players. Ang pondo ay magmumula sa Asian Development Bank na siya namang sovereign loan sa national government. Ayon kay Secretary Garin, ikokonsiderang obligasyon ng industry players ang pasilidad sa
sakaling ang exploration activities dito ay magbunga ng matatag na oportunidad at kung hindi naman ay magiging isang grant. Layon-anya ng pasilidad na patataging muli ang geothermal power, bagay na siyang magpapalakas pang lalo sa renewable energy capacity sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng Maharlika Investment Corporation o MIC na bilhin ang minority stake sa operator na Asian Terminals Incorporated o holders kaalinsabay ng voluntary delisting ng ATI sa Philippine Stock Exchange. Ang MIC ay ang sovereign wealth fund ng Pilipinas habang ang ATI naman ay siyang nangunguna sa development, investment at management ng port terminals, partikular sa South Harbor Port at Manila o South Harbor Port sa Manila at ng Port of Batangas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling optimistiko ang Cebu Air Incorporated, ang operator ng Cebu Pacific, na makakamit pa rin ito ang double-digit na paglago sa passenger volume sa mga susunod na buwan. Ginawa ng budget carrier ang pahayag matapos na makapagtala ito ng paglamya sa bilang ng mga pasahero nitong Nobyembre. Ayon kay Cebu Pacific Chief Executive Officer Mike Sux, ang pagbaba sa volume ng pasahero ay dahil sa proactive capacity adjustments para sa peak period ng Desyembre at Enero, ang sunod na pagtama ng mga bagyo sa bansa at ang naging software reinstallation ng Airbus. Matapos na maalpasan ang mga ito, kumpiyansa si Sox na mapalilipad muli nila ang double-digit ang bilang ng kanilang mga pasahero sa mga susunod na buwan. Nitong Nobyembre, bumaba sa 9.1% year-on-year ang naitala nilang volume ng pasahero. Sa kabila nito, mataas pa rin ng 10% ang bilang ng pasahero kung susumahin ang kanilang mga naihatid mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Kasalukuyang nag-ooperate ng nasa 37 domestic at 26 international routes ang airline company buwat sa 79 na aircraft nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Disyembre 17, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 88 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 45 pesos and 69 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 36 centavos sa China yuan, 7 pesos and 57 centavos sa Hong Kong dollar, 79 pesos and 6 centavos sa United Kingdom pound, 69 pesos and 17 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 81 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 70 centavos sa Saudi Riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer.
Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sikwada ng mga mainit na sports balita. Sureball na ang at least silver finish kay Filipino tennis ace Alex Ayala matapos gapiin ang katunggaling si Thasaporn Naklo ng Thailand sa kanilang match sa women's singles sa 33rd SEA Games nitong Martes. Magandang performance ang ipinamalas ng 20-year-old tennis star buhat sa naestablisang 6-1 at 6-4 na sets kontra sa Thai bet. Dahil dito, nagarantiya na ang silver. Parehong crowd bet sina Ayala at Chen dahil silang dalawa lamang ang may pinakamataas na world ranking sa WTA na kalahok sa regional meet. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa athletics. Muling nadepensahan ng former world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena ang kanyang titulo sa Southeast Asian Games matapos na maabot nito ang gold sa event nitong Martes. Natalo ni Obiena ang height na 5.7 meters dahilan para maungasan nito ang hometown bet na si Amsa Marang Patsapong at Filipino-American pole vaulter na si Elijah Cole. Kung tutusin ay kapwa may parehong nakuwang height sina Obiena at Patsapong ngunit nagkatalo lamang sa countback dahil sa 3 beses ang naging attempt ng Thai player habang swabing isang lundag lamang ang ginawa ni EJ. Nagtangka rin ang dalawa na lampasan ng 5.75 meters na bar ngunit kapwa bigo ang mga ito. 5.2 meters naman ang pinakamataas na natalo ni Cole kaya nagsettle lamang ito sa bronze. Bukod sa pagdepensa sa titulo, nagbigay daan din ang gold finish ni Obiena para malampasan ng kabuang Philippine Athletics team ang huling record nito na 4 gold sa 2023 edition ng regional meet. Mayroon na kasing 5 gintong medalya ang grupo mula sa pagsusumikap ni na John Cabang Tolentino sa men's 110-meter hurdles, Hoket de los Santos sa decathlon, at Nina Naumia Cesar at Hussein Loranya sa men's at women's 800-meter race. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa swimming naman, impresibong performance ang ipinamalas ng Olympic medalist na si Kyla Sanchez mula sa kanyang debut sa SEA Games. Humakot kasi ito ng 3 gold at 5 silver sa pagtatapos ng kanyang paglahok sa iba't ibang kategorya ng swimming competition. Ayon sa Pinay swimmer, very special ang kanyang unang pagsali sa biennial event lalo't nakasama niya hindi lamang ang kanyang teammates kundi maging ang buo niyang pamilya.
Umaasa rin siyang napasaya niya ang buong bansa mula sa nauwi niyang karangalan. Unang sumisid ng gold si Sanchez kasama sina Siandy Chua, Chloe Isleta at Heather White sa 4x100 meter freestyle relay event. Nasilat naman nito ang unang silver sa 50 meter backstroke at muling tumala ng gold sa 100 meter freestyle. Kumana muli ito ng gold sa 100 meter backstroke habang 4 pang silver finishes sa 200 meter freestyle, 50 meter freestyle, 4x200 meter freestyle relay at 4x100 meter medley relay. Sa kabuuan ay nakapagtala ng 3 golds, 8 silvers at 2 bronze medals ang Philippine swimming team. Ang ibang silvers ay mula kina White sa women's 100 meter freestyle, Chua sa 200 meter backstroke at Gian Santos sa men's 200 meter individual. Ang bronze medals naman ay mula kay White sa 50 meter freestyle at Logan Wataru Noguchi sa 50 meter butterfly. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito. Tangka ng Philippine Women's National Football Team na hindi lamang hanggang finals ang aabutin ng kanilang achievement portfolio sa SEA Games, kundi maabot din ang kauna-unahan nilang gintong medalya sa regional meet. Ngayong gabi ay malalaman na kung maisasakatuparan ito mula sa nakatakdang matchup kontra Vietnam. Una nitong nadispatcha ang Vietnam sa group stage ngunit hindi nagpapakakampante ang Pilipinas lalo't nananatili pa ring banta ang Hanoi-based squad. Sa isang panayam, aminado ang goalkeeper na si Olivia McDaniel na magiging mahirap ang ikalawang tangka para sa isa na namang panalo ngunit naniniwala siyang kaya nila itong malampasan. Nakasandal naman si Pilipinas team captain Hallie Long sa kanilang gutom na magapi ang defending champion at masikwat ang gintong medalya para sa bansa. Bago ang podium finish, unang nakalasap ng talo ang Philippine team mula sa kamay ng Myanmar bago nakabawi sa unang panalo nito kontra Vietnam sa group stage. Nasundan pa ito ng dominanteng performance kontra Malaysia bago ang matagumpay na pag-alpas laban sa Thailand. Ang nagarantiyang silver finish ngayon ay ang pinakamagandang performance na ng Pilipinas sa SEA Games mula sa bronze finish noong Hanoi meet kung tutuusin, ngunit mas tatamis pa kung tuluyang masisilat ang ginto sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Update naman sa medal tally ng 33rd Southeast Asian Games hanggang ngayong alas 12 ng hapon, Disyembre 17. Nangunguna pa rin sa medal haul ang host country na Thailand na mayroong 160 golds, 101 silvers at 66 bronzes. Indonesia na nasa second seed buwat sa nalikom na 62 golds, 73 silvers at 74 bronzes. Third placer na Vietnam na may 48 golds, 55 silvers at 79 bronzes. Singapore na nasa fourth placer mula sa naipong 37 golds, 36 silvers at 50 bronzes. Umakyat naman sa fifth place ang Team Philippines buhat sa 31 golds, 45 silvers at 95 bronzes. Malaysia sa sixth place na nakapangalap ng 31 golds, 31 silvers at 90 bronzes. Sinusundan naman ito ng Myanmar na may 3 golds, 19 silvers at 23 bronzes. 8th placer naman ng Laos na may 2 golds, 7 silvers at 17 bronzes. Brunei Darussalam na 9th place buhat sa 1 gold, 3 silvers at 4 bronzes. 10th placer naman ang Timor-Leste mula sa 3 bronzes. Maalalang nag-withdraw naman ang Cambodia dahil sa nagpapatuloy na border dispute nito kasama ang Thailand. Inaasahang tatagal ang biennial meet sa Sabado, Disyembre 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng palakasan. Samantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Gamit ang kanyang Instagram o IG page, inamin ng komedyanang si Pokwang na ang lalaking nasa viral video na nanakit sa lalaking nagtutulak ng kariton na may kasamang anak na babae ay kapatid niya. Quote and unquote, opo, kapatid ko po ang lalaki sa video at hindi ko po ikinatutuwa ang kanyang ginawa. Yan ang umpisa ng komedyana. Quote and quote, totoo po yung nag-viral po na video na isang lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Ang galing. Pero paalala lang po, ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng kasalanan ni Juan. Maaari pong iisa kami ng apelido pero hindi po kami laging pareho ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po ay humingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan, lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha, dadalawin kita ha. Wait lang ha, papunta ang tita Pokwang mo dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko dapat kampihan yung nangyari po sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, syempre nanay din naman po ako. Yan ang sabi pa ni Pokwang sa video. Pero may kalakip ding paalala ang nasabing pahayag ng komedyana sa mga nagpo-post ng photos ng kanilang pamilya. Quote and unquote, paalala ko lang din po doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng muka nung pamilya ko may tinatawag po tayong cyberbullying at cyberlibel. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo, so alam po nyo dapat po yung tinatawag nating cyberlibel. Cyberbullying, sir, pinost po nyo yung mukha ng buong pamilya ko. Isa lang po ang may kasalanan. Asan po yung privacy, yung proteksyon ng pamilya ko? Taga Bicol daw ito pero hindi niya binanggit ang pangalan. Nagpasalamat naman at humingi rin siya itong si Pokwang ng paumanhin kay Antipolo City Mayor June Inaris III. Nauna nang sinuspindi ng LTO o Land Transportation Office ng 90 days ang license ng kapatid ni Pokwang matapos ngang kumalat ang video ng kanyang pananakit sa mag-amang nagtutulak ng kariton sa Antipolo City. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, mahaba-haba naman ang naging mensahe ng singer-songwriter na si Ogie Alcacid sa second wedding ng anak niyang si Leila kay Mito Sibal Fabi na mas kilalang Curtis Smith na isang rapper. Ikinasal ang dalawa sa Australia last May. Nauna na itong naikwento ni Ogie na for family and friends nila sa Pilipinas ang nasabing second wedding na ginanap sa Pinto Art Gallery. At may 7 bilin si Ogie sa mag-asawa na mula raw sa kanyang puso. Mga bagay na tiyak na natutunan ni Ogie sa kanyang 2 beses na pagpapakasal. Quote and unquote, Mito and Leila, I have a few messages here for you that comes to my heart or comes from my heart. Do not be afraid. 1. To make mistakes as a couple, as parents when you make your decisions, we learn in life after making the mistakes. 2. To fail or to lose, this is how you win in life. 3. Of what life may bring you, you have each other as perfect partners to weather any storm. 4. If circumstances seem unsurmountable, march on. Life is really about peaks and valleys, and this is what makes life exciting. 5. To keep fighting for your love for one another, most especially during the times that you can't stand each other. It is all worth it. 6.
to forgive one another and to ask for forgiveness. This to me is the secret to a great marriage. 7. The best is yet to come. I love you very much. Kung atin pong matatandaan ay si 1994 Miss Universe Australia Michelle Van Ayeren ang mommy ni Leila na isa sa 2 anak nila ng singer-songwriter. Ang isa pa nilang anak ay si Sarah. May isang anak naman sina Ogie at si Asia Songbird Regine Velasquez, walang iba kundi si Nate. Masaya sila sa pagiging blended family na ilang beses nang nabanggit ni Ogie sa best friends nila ng dating misis at kumpare niya ang mister nito na si Mark Morrow. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ang cute-cute nga daw ng photos ni Bel Mariano at Joshua Garcia sa backstage ng Love, Joy, Hope, the ABS-CBN 2025 Christmas Special na nag-viral. Common knowledge naman na may girlfriend na itong si Joshua, ang French-Filipino model and athlete na si Emilienne Vidier. May kilig naman sila kahit nag-uusap lang. Samantala, si Belle lang daw ang nakikita ng fans na kayang sumunod sa yapak ni Sarah Geronimo, now Mrs. Mateo Gudicelli. Siya sa kasalukuyan ang prinsesita, ang prinsesa ng ASAP. Na in all fairness daw kay Belle, palaban siya sa sing and dance plus ang husay pang umarte. Kaya ang tanong dyan, si Belle na ba ang talagang susunod sa yapak ni Sarah G? Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service, nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring taga-paghatid ng ating showbiz balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.